Magandang buhay po sa inyong lahat mga kaibigan. Nasaan man kayong parte ng bundong ito, lagi ko kayong binabati ng isang magandang buhay. Ito nga pala si Disipulo ni Cristo, Province Life, na laging nagbabati sa inyo ng maganda at masaganang buhay. So mga kaibigan, nakikita natin ang ating video ngayon ay patungkol sa pag-harvest ng ating tanim na pechay. So, hindi po tayo nagbubunot ng pechay, kundi yung isang pamamaraan para hindi po tayo tanim ng tanim. Every time na tayo po ay nag-harvest, ay binabawasan lang po natin ng dahon yung ating tanim na pechay. So sa pagbabawas mga kaibigan ng dahon ng ating tanim, doon lang tayo kukuha sa bandang ibaba ng ating tanim na pechay. So kukuha lamang po tayo ng dami or amount na gusto natin gulayin, and then tuloy-tuloy na po yan sa pagtubo. At lilipas lamang po ng ilang araw, mayroon ka namang aanihin. Ganun po kabilis ang pag-produce ng pechay ng kanyang dahon. At isa pa mga kaibigan, matagal mo siyang papakinabangan. Kaya heto na, ipinapakita natin yung ating mga tanim sa inyo po para ma-inspire din po kayo na magtanim sa inyong bakuran. Yan, wala man po tayong malaking espasyo o lupa na pagtatamnan, marami pa rin tayong diskarte na pwede nating magamit. Yan, sa paggamit ng paso, pwede po tayong magtanim. At kung makikita nyo mga kaibigan, yung ating tanim na pechay, napakarami pa po yan. Kaya lang hindi ko tinanggal kasi mga nakatali nga po. Yung pong mga pinaglagyan ng pintura, nung kami po ay nagpintura dito sa bahay, marami po ang mga 1 galon, 4 liters na pintura na dapat sana ilalagay namin na sa basurahan, pero sayang naman. Ginawa po naming paso para mapakinabangan. So sa pag-harvest guys ng pechay, no, kung makikita ninyo, pinuputol ko yung iba kasi gawa ng kaunti lang yung aking paglalagyan na paso, pero yung aking naipunla is marami. Yan, kaya ang ginawa ko, sa isang paso, 5 puno ng pechay ang nilagay ko. Pero ngayon, tinatanggal ko na yung iba. Nagtitira lamang po ako ng 2 puno, pinipili ko lang yung pinakang malaki, pinakang malusog, at siya ko namang tinitira. Yan, para makabuelo ng pagtubo yung matitira. Yan, hindi po siya masupukit dahil wala na siyang mga katabi. Yan, ganun lang po yung ating diskarte sa pag-aalaga ng pechay. At syempre nga mga kaibigan, alam natin na ang mga gulay ngayon sa palengke ay napakamahal. Pag bibili ka ng mga halagang 20 pesos, ay kapiranggot lang ang makukuha mo or mabibili mo. So kung mayroon kang tanim na katulad nito, unlimited yung iyong makukuha. So hanggat may makukuha ka dyan, pwede kang kumuha. Yun po yung advantage na mayroon po tayong tanim sa ating bakuran. At alam nyo ba mga kapatid na napakaganda ang epekto ng mayroon tayong inaalagaang halaman sa bahay. Bakit? Ito po ay nakakaalis o nakakatanggal ng maraming stress sa buhay. Yan. Subukan nyo mga kapatid na magtanim kayo ng mga halaman o kahit anong halaman na gusto ninyong itanim. At kapag kayo ay nag-aalaga ng halaman, lalo na't nakikita ninyong maganda yung resulta ng inyong inalagaan, no? Ay makakatanggal po ito ng inyong mga stress sa buhay. Yan. Isang tips po, ayan, ipinapakita natin yung sinasabi ko kanina na mga pinaglagyan ng pintura. So ito mga kapatid ay unang harvest pa lamang po ito ng ating pananim
At hindi po tayo dito gumamit ng fertilizer o di kaya ng pesticide na mayroong chemical. Ito ay napaka-natural po ang ating ginamit dahil ang ating pong fertilizer dito ay yung mga basura sa kusina, like ng mga pinagbalatan ng saging, pinagbalatan ng mga repolyo, ganyan, mga pinagbalatan ng kamote, or basta pwedeng gawing pataba ay ginagawa po natin. So, isang tips lang po, no? Isang tip po doon sa mga naggumagawa ng mga organikong pataba, katulad ng binanggit ko kanina, make it sure lang na yung ginawa natin na organic na pataba ay talagang bulok na. Katulad po ng mga pinagbalatan na yun na binanggit ko kanina, dapat bulok na po siya. Ang pamamaraan po ay tadtarin po natin ng pino, no, para madali siyang mabulok, and then ilagay natin sa isang container o lalagyan, and then patungan po natin ng lupa. For sure, pagka mga isang buwan na yung tagal niya, yun po ay bulok na. Tsaka po natin ihalo sa lupa na atin pong pagtataniman ng ating pananim bilang preparasyon. Ano po? Sa ating pagtatanim. So, hindi na po natin kailangan bumili pa ng mga synthetic na fertilizer katulad ng mga urea or triple 14. Yung lupa po na yon ay napakayaman na po yun sa pataba na kailangan ng ating halaman para maging maganda po ang ating halaman. So ayan na nga mga kaibigan, dahil mayroon tayong tawag nito, mayroon tayong gulay, kailangan na may isda. Ayan mga kaibigan, mayroon tayong biniling tilapia, and then sinahugan natin ng kaunting galunggong. So, gusto ko lang i-share sa inyo na galing sa ating tanim papunta doon sa ating pagkain. So, isang napakaganda na nakakasiguro tayo na malinis yung ating kakainin. So, mga kaibigan, mayroon tayo dyan na mga punla na mga sili, no? Para pagka tinula naman yung ating lulutuin, mayroon tayong makukuhang dahon ng sili. So mga kaibigan, kung na-inspired kayo sa ganitong uri ng content or ng video, please don't forget naman to share, like, and subscribe sa ating channel para ma-inspire pa tayo sa paggawa ng marami pang mga video. So tandaan natin mga kaibigan, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hali kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So yung tunay na kapahingahan, hindi lang ng ating pagal na katawan, kundi pati ng ating kaluluwa, ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay ng aking mga video, at kita-kita tayo sa mga susunod ko pang video. God bless us all.